2,000. Ba't ako mahinggit? Sa paresan niya? Sa nilalangaw na paresan niya? Nag-high diwata lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, ikiklik na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. Biglang dumating, nagbibideo sa akin, may mga tanong siya. Eh siyempre nga, di ba, unahin pa ba kita, may ginagawa ako. Ang ginawa ko, sabi ko mamaya na lang, sinaraan ko ng pinto. Ano? Di ba halatang halata, nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Eh samantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapon o magdamag niyang oras. Lahat ng basher, kung wala kayong pambayad, kaya ko naman kayong pakainin ng libre, basta magsabi lang kayo ng totoo, kayo magpanggap na mayaman, wala naman kayong pambili. Diwata nandidiri na at umiiwas sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya. Ruby Rose Villanueva, also known as Mystica, ay naglabas ng kanyang saloobin tungkol sa napansin niyang paglaki ng ulo at pagbabago ng ugali ni Diwata. Say ni Mystica, yung itsura ni Diwata ngayon nandidiri na sa mga taong gustong magpa-picture sa kanya, kitang-kita na yan sa videos online. Ay Diwata, pwede mo pa-picture mga bata? May ano ako yan, dito ko ginagawa. Ang nagbibigay sa video na to guys, kahit hindi kami nakapag-picture. Alam nyo ang haba ng tinayo ko doon sa picture-picture, di pa rin tayo nagsawa. Nag-live ka na. Shoutout lang po yung vlog. May na-shoutout. Idol Diwata, pwede ba pa-shoutout sa akin? Kaya ba, Negros Oriental. Shoutout. Diwata, shoutout mo naman yung kuya ko. Pagkain ba kayo? Diwata, shoutout mo. Wala pong shoutout mo. Dagdag pa ni Mystica, pero pag siya ang bibigyan ng blessing todo asikaso siya buong araw. Yan, regalo na naman. Salamat ko sa regalo talaga, mabilis ako. Ano yan? Nalita po kami sa Bella po. Isabela po. Wala ka kahapon. Regalo nito lahat. Tuloy ko ulit ha, yung mga tanga, sinasabi nila na wala naman daw ako doon para masabi na nagbago. Eh di ba halata naman, ang dami ng mga video na na-upload. Di ba? Na ikiklik na lang nila, okay, babatiin lang siya, tapos sasabihin, wala muna akong panahon sa inyo. Oh my God, mamaya na yung papicture. Eh wala, bumati lang yung tao. Pagkatapos sasabihin, mamaya na lang busy ako. Nag-high diwata lang. Oh my God. Tapos yung isa naman, ikiklik na lang yung camera, sasabihin na, mamaya na lang kasi busy ako. Oh my God. So may time siya magsabi ng ganon para pahiya yung tao, pero wala siyang time na, oh my God, I can't believe it. 'Di ba? At saka yung itsura niya, mukhang nangdidiri na siya sa mga nagpapapicture. Oh my God! 'Di ba? Halatang halata, nandidiri na siya sa mga nagpapapicture. Eh samantalang yung mga namimigay sa kanya, talagang welcome na welcome, talagang igugugol niya yung maghapon o magdamag niyang oras. Pero yung mga tao na pupunta doon para sila ay pipila at para sila ay magpapatronize sa kanyang negosyo, baliwala na lang sila. May mensahe naman kay Diwata ang ibang influencers. Hawain mo. Oo, gusto ka na makita eh. Oy. Bango mo naman. Paano ako sa inyo na balungkat ko na bago? Oo. Congratulations, alam mo sabihin ako na yan. Diba nakita mo yung issue nila na inaagahan ka daw ng mga vlogger. Alam mo lang ga, ito ang sasabihin ko sa'yo. Should be thankful kasi ang magbablog, saglit lang yan. Kaya yun ang pinapayo ko sa'yo, unahin mo tong business mo. Salamatan mo tong mga vlogger nandito kasi sila yung sa'yo. Ako sa'yo, mag-concentrate mo dito sa negosyo mo, palakihin mo to. Kasi ang pagbablog, saglit lang. Pag nalaos ka, wala ka na. Pero pag itong parisan mo na palaki mo, na ako sinasabi ko sa'yo, isa ka sa magiging milyonaryo dito sa Pilipinas. Sa mga basher ni Diwata, magtay kayo sa inggit. Magtrabaho kasi kayo. Huwag yung puro inggit. Suportahan na lang natin. Pag umangat siya kasi, marami rin siyang matutulungan.
Kasi the more na magbablog tayo dito, the more na mas magiging aware yung mga tao, the more na mas pupunta sila dito. Okay? So walang problema doon kahit araw-araw mong i-vlog si Alam mo kasi, Diwata. kahit anong gawin mo sa buhay mo, meron at merong masasabi yung mga tao sa'yo. Gumawa ka ng Tama man o mali. mabuti, di ba? May masasabi. Tama man o mali, may masasabi. Di ba? Eh di gawin mo na lang kung anong gusto mo. Yun. Di ba? Ito ang mga komento na aking nakita. Ang mga taong nagpasikat sa iyo at nagpayaman, hindi ang mga nagre-regalo sa iyo at mga sikat, kundi yung mga masang Pilipino na ang hangad makita ka at makapagpa-picture sa iyo. Kailangan may regalo at house and lot para makapagpa-picture kay Diwata. Hindi naman pares pinunta nila, kundi suportahan ka at makita, tapos ipapahiya mo, feeling artista ka na. Magagaya ka kay Greenman ng Baguio, lumaki ulo at may attitude kaya biglang iniwan ng mga tao. Naunawaan ka naman nila Diwata, na busy ka sa iyong trabaho, approach mo sila ng maayos, hindi yung sisigaw ka bigla at mag-walkout. Dagdag pa ni Mystica ang bilis niyang nagbago, papaano pa ma-inspired ang tao sa kanya kung ganoon siya, akala mo kung sino na siya na hindi na maabot. Unahin mo ang sanitation at kalinisan ng mga kumakain sa iyo, yun ang dapat inaasikaso mo, hindi ang mangbara ng mga taong ikaw naman talaga ang pinunta, hindi ang pares mo. Pero doon sa mga nagsasabing nainggit, ba't ako mainggit? Diba? Kung tutuusin, ba't ako mainggit? Sa paresan niya, sa nilalangaw na paresan niya, pagkatapos hindi pa well sanitized or whatever. Oh, first of all, wala pa talaga siyang lisensya. Secondly, wala pa talaga siyang inspected talaga na, sanitary inspected na business niya dahil wala pa talaga. So kung tutuusin, di ba? Hindi pa tayo nakakasigurado kasi nakita ko, yung pagluluto na nga lang nila ng bigas, ni hindi man lang inugasan. Kumukulo na yung tubig, tapos inihalo na lang yung hindi pa nahuhugasan na kanin o kaya bigas. Oh my God! Narito naman ang kanyang pahayag. Hindi natin maiwasan mapagod, di ba? Nakurubot. Minsan mainit na din yung ulo ko, di ba? Sobrang pagod na. Dagdag pa yung mga nagpapa-priority. Kaya minsan natatarayan ko talaga, real talk talaga tayo doon, di ba? Tama. Eh ngayon, nasa sa inyo na yun. Kasi katulad nung nagpa-vlog dati. Nagla-live ako, nagpapasahod ako, biglang dumating, nagbibideo sa akin, may mga tanong siya. Eh siyempre nga, di ba, unahin pa ba kita, may ginagawa ako. Ang ginawa ko, sabi ko mamaya na lang, sinaraan ko ng pinto. Anong lumabas? Nag-upload siya, masama na ang ugali ko, malaki ang ulo ko. Wala na akong pakialam kung yun ang isipin nyo. Basta ako, ginagawa ko naman lahat. In-entertain ko naman lahat ng customer na gustong pumunta dito. Hindi ko naman sila sinusupladan. Pero minsan kasi, di ba, ilugar din kasi natin minsan. Ako lahat ng vlogger, basher, welcome sa akin. Pero syempre, di ba, ilugdan natin sa lugar naman. Minsan, huwag nyo ipilit kung may ginagawa o hindi pwede. Kasi di ba, hindi lang naman kayo yung binibigyan ko ng pansin. Mas priority sa akin yung negosyo ko. Narito naman ang aking opinyon. Sa nakikita kong pagkatao ni Diwata ay palaban na talaga siya noon pa. Kung magiging mabait siya sa lahat, maaabuso naman siya. At kung magpapapicture siya sa lahat ng tao ay mauubos ang oras niya, at di na siya makakapagtrabaho ng maayos. Pakiusapan na lang niya ng maayos ang mga tagahanga niya kung busy siya, kasi yung iba galing pa talaga sa malayong lugar, para makita siya at makapagpapicture. Malaki na nga ang inangat sa buhay ng dating nakatira sa ilalim ng tulay na si Diwata. Ikaw ano opinyon mo sa usaping ito? Lumaki na nga ba ang ulo ni Diwata at nagbago na ba ang ugali nito? Don't forget to like, comment and subscribe for more videos upload. Thank you. Kaya yung mga hindi pera dyan, Diyos ko, pakabait din kayo. Para mabigyan kayo. Hindi yung ginagawa nyo lang lagi, puro panghusga para bantayan ako.